Magandang araw po Sir Paul. Sana ay mapili niyo itong kwento ko na maibahagi sa inyong YouTube channel. Matagal ko na rin pong pinag-isipan kung ikikwento ko ba ito. Dahil hanggang ngayon tuwing napapadaan ako sa isang ice plant, kusang bumibigat ang dibdib ko at para bang may humahaplos na malamig na hangin sa bato ko. May mga alaala kasing ayaw na ayaw ko nang balikan pero mas ayaw ko ring manatiling tahimik. Dahil palagay ko kapag hindi ko to binitawan, hanggang sa huling hininga ko, mararamdaman ko ang bigat. Tawagin niyo na lang akong Nico. May negosyo dati si Mama na halo-halo. Maliit lang ang pwesto namin sa palengke pero sapat na para makaraos sa pang-araw-araw. Dahil yelo ang isa sa pinaka-importanting sangkap ng paninda namin, halos araw-araw din, inuutusan din ako ni Mama na bumili sa pinakamalapit na ice plant sa aming lugar. Siya nga pala, sa Malabon po kami nito. Hindi ko alam kung bakit, pero mula pa lang po noong bata pa ako, may kakaiba na akong pakiramdam tuwing papasok ako sa ice plant na iyon. Hindi ko yun maipaliwanag. Hindi naman ako madaling matakot pero sa tuwing bumubukas ang bakal na pinto noong planta, sumasalubong sa akin ang malamig at mamasa-masang hangin para bang may humihigop ng init ng katawan ko. At hindi lang yon, sa tuwing mapapatingin ako sa bintana sa ikalawang palapag ng ice plant, palagi akong may nakikitang babae. Nakatayo lang siya roon at hindi ko masyadong maaninagin ang mukha niya. Dahil malayo pero nakasuot siya ng kulay pulang bestida. Hindi ko alam kung namamalik mataba ko pero bigla na lang siyang naglalaho. Takantaka ko noon. Niisip ko din na baka guni-guni ko lang o baka dahil masyadong creative lang ang isip ko. Hindi ko rin naman pinagtutuunan ng pansin ng babae dahil maliban sa hindi kami close, may sarili din naman akong buhay. Isa pa sa tuwing nasa ice plant ako, panay din naman ng chismis sa akin ng tropa ko. May kaibigan kasi ako nagtatrabaho doon sa loob ng planta. Tawagin na lang po natin siyang Marco. Magkabarkada kami mula pa noong high school kaya ilang beses na rin ako nakakapasok sa loob ng planta. Hindi lang sa counter, kundi hanggang sa mismong loob kung saan nakaimbak yung mga bloke-blokeng yelo. Isang hapon, inutusan ako ni Mama na bumili ng yelo. Pagdating ko ng planta, napansin kong sobrang busy ng mga staff. Sabi ni Marco, may dumating daw kasing malakihang order. At dahil matagal ang pila at kilala naman ako ng mga tao roon, pinapasok na lang muna ako. Doon ako sa loob naghintay. At habang hinihintay ko siyang matapos, napagpasyan kong maglibot na lang muna sa loob para matanggal ang pagkabagot ko. Sanay na naman ako sa lamig at sa tunog ng mga makina sa loob ng planta. Pero ng araw na iyon, kakaiba ang pakiramdam ko. Sa hindi malamang dahilan, bumigat ang dibdib ko at kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam ko rin, mas lalong naging malamig ang loob ng planta kaysa dati. Tahimik lang akong nag-iikot noon hanggang sa kusa akong dinala ng aking mga paa sa isang sulok noong planta. May isang bodega roon na halos walang tao. Doon nakaimbak ang mga malalaking bloke ng yelo, yung mga hindi pa nahihiwa o nadudurog. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may humihila sa akin papunta roon. Paglapit ko sa bodegang yon, may napansin akong kakaiba sa isa sa mga bloke ng yelo. Parang may anino sa loob. Akala ko nga noong una ibitak lang o dumi. Kaya dala ng kuryosidad, mas lumapit pa ako. At doon ko na nakita ang isang eksena na hinding-hindi ko na malilimutan. May isang hugis doon, babae, sa loob ng yelo. May mukha siya, nakapikit, nakabuka ng bahagya ang bibig. Ang buhok niya ay nakalutang. At ang mas nakaagaw pa ng pansin ko ay ang suot niyang pulang bestida. Kaparehong kapareho yun ang suot ng bestida ng babae sa bintana na ilang beses ko nang nakita pero agad ding naglalaho. Napaatras ako dahil sa gulat. Ramdam ko ang panginig ng buo kong katawan. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko.
parang may humawak sa lalamunan ko. Muli akong napaatras at muntik nang madula sa sahig. Doon hindi ko na nakayanan. Sa sobrang takot ay tuluyan na akong napatakbo palabas ng bodega nang bigla ko namang mabangga si Marco. Agad niya namang napansin ang pamumutla at panginginig ko. Mabilis niya akong hinila doon sa may sulok. "Nico, pumasok ka ba sa loob ng bodega? Wala kang nakita roon. Narinig mo ba ako? Wala kang nakita." Hindi ko na napigilang mapaiyak pero agad din niyang tinakpan ang bibig ko. Sa kamarahas na sinapak. Napaungol ako dahil sa ginawa niyang iyon. Pero hindi ako lumaban. Pinunasan ko ang luha ko at nilakasan ko ang loob ko. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Napailing pa nga si Marco. Sa kanya ako dinala sa labas ng planta. Nang makalabas kami, ay sa kanya inabot sa akin yung order ko na yelo na nasa loob na ng malaking icebox. "Mag-usap tayo mamaya. Huwag kang magkikwento sa iba. Tandaan mo, wala kang nakita." Seryosong seryoso si Marco. Ako naman, sunod-sunod lang na napatango. Napailing-iling pa siya bago siya pumasok sa loob ng planta. Habang pabalik ako sa tindahan ni nanay, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nasaksihan ko. Maraming mga katanungan ang gumulo sa isip ko, pero nasagot lang yon kinagabihan din noon. Nang magkita kami ni Marco sa tindahan ni Aling Imelda. Doon, inamin ni Marco ang matagal niya ng kinikimkim na lihim. Ayon kay Marco, matagal na raw niyang alaman tungkol doon. Ang babaeng nakita kong nandoon sa gitna ng yelo ay ang dati daw niyang katrabaho doon sa planta. Inalay daw ito ng may-ari at inilibing sa mismong loob ng planta para daw mas lalong umunlad ang kanyang negosyo. Hindi raw ang babaeng yun ang unang naging alay dahil simula daw nang buksan yung ice plant, taon-taon daw silang nag-aalay ng buhay. Maraming pamilya na raw ang nagrereklamo sa planta dahil nawawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero dahil makapangyarihan at mayaman ang may-ari, mabilis lang natatabunan ng pera ang lahat. Marami rin kasing negosyo ito at maraming koneksyon. Karamihan daw sa mga nagrereklamo ay pinagbabantaan, binabayaran para manahimik. At ayon pa kay Marco, hindi daw basta-basta ang may-ari ng planta dahil talagang may mga kaibigan din daw itong mga politiko. Hindi niya na binanggit pa sa akin kung sino ang may-ari eh. "Nico, tandaan mo, wag na wag kang magsusumbong kahit kanino ha. Hindi lang buhay mo ang malalagay sa panganib dahil maaring buhay ko rin ang maging alay. O pwede ring mga buhay ng pamilya natin." Simula nun, Sir Paul, talagang hindi na ako bumalik sa planta na yon. Marami namang planta doon sa lugar namin ng yelo. Kaya doon na lang ako bumibili. Marami ang nagtaka at nagtanong pero hindi ko sila pinansin. Hanggang ngayon, Sir Paul, tuwing naaalala ko yon, hindi ko maiwasang kilabutan. Dahil hanggang sa ngayon, nandoon pa rin yung planta ng yelo. Gumagana at mas maunlad pa rin. Hindi ko lang alam kung ilang buhay na ba ang inalay nila roon. Pero iisa lang ang nasisiguro ko. Sinasakripisyo nila ang buhay ng tao kapalit ng walang hanggang pagkakakilanlan at kapangyarihan. Nakakatakot pala talaga ang pera at kapangyarihan dahil handa silang magsakripisyo ng buhay ng ibang tao makamit lang ang mga materyal na mga bagay.